Dumating ang email ng 6:47 p.m. noong Huwebes. Subject line, Retention Bonus Distribution Confidential. Nandoon pa rin ako sa desk ko sa Systems Engineering Department ng Crestwood Financial kung saan ako nagtatrabaho ng 8 buong taon. 8 taon ng 70 oras na linggo, pag-aayos ng critical infrastructure failures sa gitna ng gabi madalas 2 a.m., pagtuturo sa bawat bagong hire na pumasok sa pinto, at pagiging go-to person kapag may emergency. Ako si Nathaniel Cruz, 34 taong gulang, at noon pa man ay naniniwala akong may halaga ang katapatan at dedikasyon sa mundong ito ng corporate world. Mali pala ako. Binuksan ko ang email habang lumalamig na ang kape sa tabi ng keyboard. Maikli, clinical, at typical na corporate speak ang laman. Mahal na Nathaniel, ikinagagalak naming ipaalam sa iyo na napili kang makatanggap ng retention bonus na 250,000 bilang pagkilala sa iyong patuloy na serbisyo at dedikasyon sa Crestwood Financial. Salamat sa iyong patuloy na ambag, 250 van. Tinitigan ko ang numerong iyon ng buong 1 minuto. Parang hindi makapaniwala. 250,000, mas mababa pa sa buwan ng upa namin. Mas mababa sa halaga ng training sessions na ibinigay ko sa mga junior staff sa nakalipas na taon. Pagkatapos, narinig ko sa kabilang cubicle wall na naghihiwalay sa workspace ko at kay Gabriel Santos. 26 taong gulang siya, 18 buwan pa lang sa kumpanya. Ako mismo ang nagturo sa kanya ng 3 buwan tungkol sa systems architecture na inabot ko ng maraming taon para matutunan. Hanggang ngayon, tinatawagan pa rin niya ako kapag hindi niya maayos ang basic network configurations. Pero narinig ko siyang sumisigaw sa telepono, halos hindi na pinipigilan ng boses. Babe, hindi mo malalaman. 2,300,000 ang retention bonus na binigay nila sa akin. 2.3 milyon, matutuloy na natin ang down payment para sa kondo natin. Halos 10 beses na mas malaki kaysa sa akin. Kung nag-e-enjoy ka sa kwentong ito ng corporate betrayal at kung ano ang ginawa ko tungkol dito, paki-hit ang subscribe button, i-like ang video, at mag-iwan ng comment sa ibaba na nagbabahagi ng sarili mong karanasan sa trabaho. Nakakatulong ito para marami pang makakita ng mga kwentong ganito. Ngayon, balik tayo sa sandali kung kailan nagsimulang gumuho ang 8 taong karera ko. Tahimik akong nagbukas ng company directory at nagsimulang magtanong ng maingat. Una kay Sofia Lim, junior analyst, 2 taon sa kumpanya. Nagpadala ako ng mensahe. Hoy Sof, nakuha mo na ba ang retention email? Curious lang ako sa range ngayon. Sumagot siya agad, 2,100,000. Generous, di ba? Pagkatapos, kay Marco Reyes, systems administrator, 3 taon na experience. Tinanong ko siya ng casual sa coffee machine 15 minuto. Pagkatapos, kumusta yung bonus mo? Sagot niya, 1,700,000. Hindi naman masama. Sa buong gabi, sinuri ko pa ang 5 pang tao. Pagsapit ng 9 p.m., ako na lang ang natira sa opisina. Nakaupo sa dilim, ang glow lang ng monitors ko, ang ilaw sa buong palapag. 8 taon. Ako ang nagtayo ulit ng buong backup infrastructure pagkatapos ng malaking ransomware attack noong 2019. Ako mismo ang nagligtas sa kumpanya mula sa pagkawala ng 150 million na client data. Nagturo ako sa 14 na tao, lahat ngayon mas malaki ang sweldo o bonus kaysa sa akin. At ito ang gantimpala ko, nagbuzz ang phone ko, text mula sa asawa kong si Elena. Tanong ni Dad kung ano ang dinner sa linggo. Okay ka lang ba? Usually nakauwi ka na nito. Si Douglas Rivera, ama ni Elena, ang Chief Operating Officer ng Crestwood Financial. Doon kami unang nagkakilala sa company holiday party, 7 taon na ang nakaraan. Binisita niya ang ama niya noon. Ako ang batang systems engineer, nakaka-fix lang ng critical server failure kanang umaga. At ipinakilala kami ni Douglas. Ito ang binatang nagligtas sa Pasko natin, sabi niya. Hinampas ang balikat ko. Mabilis ang isip, Nathaniel. Mabilis. Nagpakasal kami 2 taon pagkatapos. Maliit na seremonya, pamilya lang halos. Nagbigay si Douglas ng toast. Ipinagmamalaki niya na maging bayaw niya ako, na ako ang kumakatawan sa dedikasyon, katalinuhan at katapatan na pinahahalagahan ng Crestwood.
Naniniwala ako noon. Umuwi ako nang walang imik, nasusunog ang numerong 250,000 sa utak ko. Pagdating sa driveway, may desisyon na ako. Kausapin ko ng direkta si Douglas. Bayaw man o hindi, siya ang COO. Maipapaliwanag niya ito. Nakaupo si Elena sa kitchen table nang pumasok ako. Isang tingin lang sa mukha ko at alam na niyang may mali. Ano ang nangyari, sinabi ko sa kanya lahat. Ang email, ang tawag ni Gabriel, ang mga numerong nakalap ko mula sa iba pang empleyado. Tahimik siyang nakinig, lalong nag-aalala ang ekspresyon niya sa bawat detalye. Hindi makatwiran yan, sabi niya sa wakas. Isa ka sa pinakamahalagang tao nila. Lagi sinasabi ni Dad kung gaano kakaimportante sa kumpanya. Tinawagan niya agad ang ama. Sumagot si Douglas sa ikatlong ring. Narinig ko ng malinaw sa speakerphone ang pamilyar na awtoritatibong boses. Sweetheart, gabi na. Okay ba ang lahat, hindi Dad? Nalaman ni Nathaniel ang retention bonus niya 250,000 lang, habang yung mga tinuruan niya 1.72. 3 milyon. Ano ba ang nangyayari? May katahimikan. Pagkatapos, Elena, komplikado ang mga desisyon sa compensation. May mga factor na hindi alam ni Nathaniel. Sumigaw ako ng malakas para marinig niya. Anong factor? Si Gabriel Santos, 200,000. Ako ang nagturo sa kanya. Hanggang ngayon tinatawagan pa rin niya ako para sa basic configurations. Isa pang katahimikan. Nathaniel, hindi ko maidadiscuss ang specific personnel decisions sa telepono. Pero masasabi ko na sinuri ng Compensation Committee ang performance, tenure at market value ng lahat. Patas na kinakalkula ang bonuses. Patas tumaas ang boses ko. Paano patas yun? Lumamig ang tono niya. Naiintindihan ko na naiinis ka, pero kailangan mong magtiwala na may access ang mga gumagawa ng desisyon sa impormasyon na wala ka. Si Gabriel ay maaaring may specific skills o potensyal na nagbibigay katwiran sa kanyang compensation. Mga skills na tinuro ko sa kanya. Hindi na produktibo ang usapan na ito ngayon, sabi niya. Bakit hindi muna tayo magpalamig at pag-usapan ng maayos sa linggo sa dinner? Matulog ka muna, Nathaniel. Mas malala lagi ang tingin sa gabi kaysa sa umaga. Good night. Binaba niya. Tinitigan ni Elena ang phone. Pagkatapos ako. Hindi ko pa siya narinig na ganito mag-dismiss ng issue. Umupo ako ng malakas sa upuan. Sinabi lang sa akin ng tatay mo na pahalagahan ko ang gesture at matulog muna. Corporate speak para sa tumahimik ka at tanggapin ang ibinibigay namin. Hinawakan ni Elena ang kamay ko. Ano ang gagawin mo? Tiningnan ko ang asawa ko, ang pag-aalala sa mata niya, at napagtanto kong wala pa akong malinaw na sagot. Lumipas ang weekend sa tense na fog. Sabado umaga, binuksan ko ang employment contract ko at binasa ang bawat clause. Wala roon tungkol sa retention bonuses, discretionary daw iyon. Pwede nilang ibigay kung paano nila gusto at wala akong laban legal. Linggo dinner sa bahay ni na Douglas at Patricia Rivera ay karaniwang inaabangan ko. Magaling magluto si Patricia at may mga interesting na kwento si Douglas tungkol sa business world. Pero pagpasok namin sa front door, parang papasok sa battlefield. Binati kami ni Douglas sa foyer, purong ngiti at init. Nathaniel, Elena, pasok kayo. Natatapos na ni Mommy ang roast. Naupo kami sa living room na may pre-dinner drinks. Si Douglas sa leather armchair, kami ni Elena sa couch, si Patricia papasok labas na may appetizers. Sa loob ng 20 minuto, small talk kami tungkol sa lahat maliban sa elepante sa kwarto. Sa wakas, hindi ko na kinaya. Douglas, pwede ba nating pag-usapan ang retention bonuses? Nagbago ng bahagya ang ekspresyon niya, businessman na naglalagay ng boardroom face. Siyempre, inaasahan ko na ang tanong na, yan, may paliwanag ka ba kung bakit halos 10 beses na mas malaki ang bonus ng mga tinuruan ko kaysa sa akin? Inilapag niya ang scotch at sumandal pasulong, siko sa tuhod. Nathaniel, solid employee ka, maaasahan, technically competent. Pero kailangan mong maintindihan kung paano binabalanse ng negosyo ang halaga ng mga tao. Hindi lang tungkol sa tenure or technical skill. Tungkol ito sa strategic importance. Strategic importance si Gabriel Santos, halimbawa, pinaghahanda siya para sa leadership track. Nakikita natin ang management potential sa kanya.
Ang mas malaking bonus ay investment sa future leadership. Naramdaman ko ang lamig sa dibdib ko. 3 taon na akong humihingi ng leadership opportunities. Tuwing tinanong ko, sinasabihan akong mag-focus sa technical work at magaling daw ako doon. Kaya ba masyado akong mahalaga sa current position ko para i-promote, pero hindi sapat para makompensate ng maayos? Pumasok si Patricia na may tray ng stuffed mushrooms. Naramdaman niya ang tension, tahimik na inilagay ang tray at bumalik sa kusina. Mas matalim na ang tono ni Douglas. Nathaniel, diretso na ako sa'yo. Pinapayagan mong maapektuhan ng emosyon ang paghatol mo. Batay sa extensive analysis ang desisyon ng Compensation Committee. Ang bonus mo ay sumasalamin sa market value mo. Market value ko sa Crestwood, sabi ko. Paano naman ang market value ko sa ibang lugar? Tumahimik ng todo ang kwarto. Hinawakan ni Elena ang kamay ko, hinigpitan ng kapit. Sumandal si Douglas, naningkit ang mata. Threat ba yan? Tanong lang. Kung akala ng Crestwood 250,000 lang ang halaga ko, baka ibang valuation ang meron ng ibang kumpanya. Mag-ingat ka, Nathaniel. Hindi ganoon ang job market ngayon. At magtiwalag sa stable position dahil sa bonus, short-sighted yan. Mas short-sighted kaysa sa underpay sa taong nagpapatakbo ng buong infrastructure ninyo. Tumigas ang mukha niya. Alam mo ba ang problema mo, hindi mo maintindihan ang sarili mong limitations. Technician ka. Magaling. Oo, pero technician pa rin. Ang mga katulad ni Gabriel, may vision sila. Nakikita nila ang big picture. Kaya namumuhunan kami sa kanila. Biglang tumayo si Elena. Dad, sapat na. Hindi, hayaan mo siyang tapusin, sabi ko. Tumayo rin. Gusto kong marinig kung ano talaga ang iniisip ng biyenan ko sa akin. Tumayo si Douglas, biglang intimidating ang taas at presensya niya. Sa tingin ko, hinayaan mong makialam ang ego mo sa common sense. 8 taon kang gumawa ng acceptable work at ngayon naiinis ka dahil iba ang pagkilala ng kumpanya sa excellence kaysa sa Foryo. At kailangan mong magdesisyon kung gusto mo pa bang maging bahagi ng future ng Crestwood o itapon ang lahat dahil sa numerong nakasakit sa pride mo. Tumawa ako pero walang katatawanan. Douglas, ano ba talaga ang naitayo ko rito, karera, kung saan mas mababa ang halaga ko kaysa sa mga tinuruan ko? Future kung saan technician lang ako na hindi sapat para sa totoong opportunities. May stability ka, benefits, family connection sa senior leadership. May mga tao na magpapasalamat niyan. Papahalagahan ng gesture, sabi ko ng mahina. Iyon ba ang gusto mo na pasalamatan ko kayo sa 250,000 at bumalik sa pagiging maaasahang technician na hindi nagtatanong? Gusto kong maging matalino ka, at ngayon hindi ka matalino. Hinawakan ni Elena ang braso ko. Aalis na kami. Lumakad kami palabas nang walang salitang iba. Lumitaw si Patricia sa hallway na mukhang nabigla pero nasa labas na kami. Sa kotse, nanginginig si Elena. Hindi ko pa siya nakikitang ganito. Hindi pa siya nagsalita ng ganyan sa kahit kanino. Pinatakbo ko ang makina, matatag ang kamay ko kahit nagngangalit ang galit. Ipinakita sa akin ng tatay mo kung ano talaga ang tingin sa akin ng Crestwood at kung ano ang kailangan kong gawin susunod. Lunes umaga, dumating ako 1 oras ng maaga. Walang tao maliban sa security at cleaning crew. Gumawa ako ng kape, naupo at sinimulang idokumento ang lahat. Bawat system na itinayo ko, bawat process na na-optimize, bawat critical infrastructure na pinapanatili ko. Hindi para tulungan sila, kundi para malaman ko kung ano ang mawawala sa kanila pagkaalis ko. Dumating si Gabriel ng 8:30, puno ng energy. Hoy, Nathaniel. May oras ka ba nagkakaproblema ako sa new firewall configuration? Tinulungan ko siya, lagi ko siyang tinutulungan. Pero habang tinuturo ko sa 3 beses, nagtatala rin ako ng mga bagay na hindi niya naiintindihan, na hindi niya kaya nang wala ako. Sa Miyerkules, kumpleto na ang larawan. Ang buong technical infrastructure ng Crestwood ay nakadepende sa kaalamang nasa ulo ko lang halos. Luma at hindi kumpleto ang documentation. Ang backup procedures na binuo ko ay hindi nakasulat kahit saan. Ang custom scripts ay nasa personal drives ko. Ang relasyon sa vendors akin iyon mula sa 8 taon ng late-night crisis calls.
Tinalikuran ko ang opisina ng gabing iyon at sinimulang i-update ang resume. Pagsapit ng Huwebes umaga, naipadala ko na ito sa Dwelham Kumpanya. Huwebes hapon, 3 phone screens. Biyernes gabi, 2 in-person interviews na naka-line up. Una sa Meridian Tech Financial Software Company na sumusubok na mag-recruit sa akin ng 2 taon. Sinalubong ako ng CTO na si Ricardo Villanueva ng may firm handshake at knowing smile. Nathaniel Cruz, matagal ko nang hinihintay kung kailan mo tatanggapin ang offer ko na mag-usap. Nag-usap kami ng 2 oras. Inilahad niya ang technical challenges, growth plans, company culture. 5 beses na mas malaki ang signing bonus kaysa sa retention bonus ng Crestwood. Halos doble ang taunang kita ko. Kailan mo kailangan ng sagot, tanong ko. Paano kung Lunes ayaw kong mawala ka sa ibang offer? Pangalawa sa Cascade Systems katulad 770,000 base, 100,000 signing bonus, malinaw na landas sa promotion. Parehong kumpanya ang gusto sa akin, hindi bilang technician, kundi bilang senior engineer na may leadership potential. Umuwi ako ng Biyernes gabi na may 2 job offers at desisyon na gagawin. Naghihintay si Elena sa kitchen table, bukas ang laptop. Nag-research ako. Market rates para sa senior systems engineers na may experience mo. Nathaniel, underpay ka ng Crestwood ng hindi bababa sa 200,000 taon-taon sa loob ng maraming taon. Alam ko, at alam din ng tatay mo. Siya ang nag-a-approve ng lahat ng compensation packages. Sinabi ko sa kanya ang interviews, offers at numero. Nanlaki ang mata niya. Incredible yan. Iyan ang tunay na halaga mo. Iyan ang tingin ng ibang kumpanya sa halaga ko, pagwawasto ko. Iniisip ng Crestwood na 250,000 at lecture tungkol sa limitations ang halaga ko. Kailan mo sasabihin sa kanila, tiningnan ko ang katiyakan sa mata niya. Hindi ko sasabihin. Walang notice. Walang exit interview. Walang 2 weeks para malaman nila kung paano ako palitan o kumbinsihin na manatili. Tatanggap ako ng isa sa mga offer na ito, maghihintay ng tamang timing at lalabas na lang. Tahimik siya sandali. Magagalit ang tatay ko. Sinabi niya sa akin na kilalanin ko ang limitations ko. Sinusunod ko lang ang payo niya. Tinanggap ko ang offer ng Meridian Tech noong Sabado umaga. Start date, 2 linggo mula Lunes. Hindi ko sinabi kahit kanino sa Crestwood, hindi kay Gabriel, hindi sa manager, hindi sa HR. Patuloy lang akong pumasok, ginawa ang trabaho, nanatiling maaasahang technician na iniisip ni Douglas Rivera. Sumunod na Huwebes, nanatili ako ng huli, hindi unusually late. Madalas akong magtrabaho hanggang 8 or 9 p.m. Inilipat ko ang personal scripts, documentation, at notes sa encrypted drives. Hindi company data personal creations ko na umaasa na sila rito. 10 p.m., tumunog ang phone. Network Operations Center. Sinagot ko agad. Nathaniel, salamat sa Diyos, sabi ni Kenny Morales, night shift supervisor. Major problem. Critical alerts sa primary data center. Multiple server failures. Storage systems offline. Sa tingin ko, under attack tayo, mukhang ransomware. Sophisticated. Mabilis gumagalaw. Na-isolate ko ang kaya ko, pero lampas na sa ulo ko. Kailangan ka namin. Tumaas ang tibok ng puso ko. 10:17 p.m. Sa inbox ko ay may confirmation email mula sa Meridian Tech para sa Lunes. Sa bag ko ay lahat ng personal na gamit ko sa 8 taon, nakapack na. Papunta na ako, narinig ko ang sarili kong sabi. 12 minuto ang biyahe. Naghihintay si Kenny sa parking lot, maputla. Malala, Nathaniel. Talagang malala. Ini-encrypt nila ang lahat, client databases, transaction records, backup systems. Kung hindi natin mapigilan sa susunod na oras, total data loss. Tumakbo kami papasok. Chaos sa operation center. 4 na junior technicians ang nakatitig sa screens na puno ng error messages. Wala ni isa ang may alam na gagawin. Inilagay ko ang bag at pumunta sa primary console. Elegant at professional ang attack. May nakitang vulnerability sa perimeter defense, systematic na gumagalaw, nag-e-encrypt at humihingi ng ransom sa Bitcoin. Timer, 53 minuto bago permanent delete. Nag-buzz ang phone ko. Text mula kay Douglas Rivera. Nathaniel, may balita akong may sitwasyon. Ayusin mo.
Pinagkakatiwalaan kita. 8 taon ng pag-aayos ng sitwasyon. 8 taon ng pagiging tawag kapag nagkamali ang lahat. 8 taon ng tiwala hanggang sa oras na kailangan nang suriin ng maayos ang tiwalang iyon. Tiningnan ko si Kenny, ang mga junior, ang screens na nagpapakita ng pagbagsak ng infrastructure sa real time. Tiningnan ko ang relo. 10:43 p.m. Nathaniel, ano ang gagawin natin, tanong ni Kenny ng urgent. Alam ko eksakto kung paano gumagana ang ransomware na ito. Alam ko ang vulnerability na ginamit. Alam ko kung paano i-isolate at i-restore mula sa secure backup na dinisenyo ko mismo. Wala sa gusaling ito ang may alam kung paano ito gumagana. Tawagan mo si Douglas, sabi ko. Sabihin mo kailangan mo ng executive authorization para i-engage ang backup protocols. Kinuha niya ang phone pero itinaas ko ang kamay. Hintay. Tawagan mo muna si Gabriel Santos. Siya ang backup ko para sa critical incidents. 2,300,000 ang retention bonus niya. Hayaan niyang mag-retain siya ng value para sa kumpanya. Nanlaki ang mata ni Kenny. Gabriel, hindi niya kilala ang systems na ito tulad mo. Kaya maganda na maraming invest ang Crestwood sa potential niya. Tumayo ako, kinuha ang bag. Hinawakan ni Kenny ang braso ko. Nathaniel, ano ang ginagawa mo? Nauubos na ang oras. Umuwi ako, Kenny. 11:00 na ng gabi ng Huwebes at pagod na ako. Pero ang attack ay problema para sa mga taong maayos na pinahahalagahan ng kumpanyang ito. Tawagan mo si Gabriel. Tawagan mo si Douglas. Impyerno, tawagan mo ang buong executive team. Sigurado ako na sa pagitan nila, kaya nilang i-click ang restore from backup button. Namutla siya. Alam mo kung paano itigil ito? Lalabas ka lang. Tiningnan ko siya, batang ito na mas malaki ang sweldo kaysa sa akin at may bonus na sumasalamin sa respeto. Kenny, hayaan mo akong sabihin sa'yo ang tungkol sa corporate loyalty. One-way street iyan. 8 taon nang kinuha ng Crestwood ang expertise, oras at dedikasyon ko. At pagdating sa pagpapakita kung ano ang halaga noon, 250,000 mas mababa pa sa gastos nila sa kape sa executive floor kada buwan. Nathaniel, pakikalmahan mo. Tawagan mo si Gabriel. O mas mabuti, tawagan mo si Douglas Rivera. Sabihin mo sa kanya na nagdesisyon na ang maaasahang technician niya na kilalanin ang limitations niya. Lumabas ako ng operations center ng 11:04 p.m. Nagsimulang tumunog ang phone ko bago pa ako makarating sa kotse Kenny, manager Douglas mismo. Hinayaan kong pumunta sa voicemail ang bawat tawag, pimbis na minuto ang biyahe pa uwi. Gising pa si Elena, nakaupo sa living room na may laptop. May emergency sa trabaho, sabi niya pagpasok ko. Tinawagan ako ng tatay ko. May major system failure daw at hindi ka makontak. Maingat kong inilagay ang bag. Nakontak nila ako. Nagdesisyon lang akong hindi sumagot. Dahan-dahang isinara niya ang laptop. Nathaniel, ano ang ginawa mo? Sinabi ko sa kanya lahat. Ang attack, ang ransom demand, ang panic ni Kenny, ang text ni Douglas, at ang desisyon kong umalis. Mawawala sa kanila ang lahat, bulong niya. Client data, financial records. Baka. O baka sorpresahin ni Gabriel Santos ang lahat sa strategic importance at future leadership potential niya. Sa anumang paraan, hindi na problema ko iyan. Tumunog ulit ang phone, Douglas. Hinayaan kong mag-ring hanggang voicemail. Pagkatapos ay binlock ko ang number niya. Pagkatapos ay binlock ko ang lahat ng Crestwood numbers sa phone ko. Magagalit ang tatay ko, simula ni Elena. Sinabi niya sa akin na kilalanin ko ang limitations ko. Pagputol ko ng mahinahon. Technician lang ako, di ba hindi leadership material? Hindi ko nakikita ang big picture. Kaya ngayong gabi, nang kailangan ng Crestwood ng may vision at strategic importance, hinayaan ko silang mag-isa. Tahimik kaming nakaupo sandali. Bandang hating gabi, tumunog ang personal email ko. Galing kay Kenny, ipinadala sa private address. Gabriel, hindi kaya. Wala talagang makagawa. Nawala ang lahat. Nagbayad sila ng ransom 130 milyon. Galit na galit si Douglas. Sinabi niyang, kasalanan mo dahil hindi ka sumagot sa emergency. Ipinakita ko kay Elena. Binasa niya ng 2 beses, pagkatapos ay tiningnan ako ng may ekspresyon na hindi ko mabasa.
130 milyon dahil ayaw nilang maayos na bayaran ang taong makakapigil nito. Dahil akala nila 250,000 ang tamang halaga para sa 8 taon ng expertise. Ano ang susunod, tanong niya? Ngayon magsisimula ako sa bagong trabaho sa Lunes at hayaan ng Crestwood na alamin kung ano talaga ang nawala sa kanila nang isipin nilang hindi ako sulit na mamuhunan. Kakaiba ang weekend. Sabado umaga, 17 missed calls at 32 text messages. Karamihan galing sa Crestwood. Co-workers, managers, kahit executives. Lahat gustong malaman kung bakit hindi ako sumagot sa crisis, bakit ko iniwan ang kumpanya sa oras ng pangangailangan. Pero iba ang isang mensahe galing kay Patricia Rivera. Nathaniel, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo at kay Douglas, pero nasa study niya siya mula Force Yunga M. Hindi ko pa siya nakikitang ganito kagulo. Kahit ano pa iyan, pwede ba tayong mag-usap? Binasa ni Elena sa balikat ko. Gusto mo bang sumagot hindi? Mabait na babae si Patricia, pero hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol kay Douglas at sa Crestwood na tinuring akong disposable at nagulat ng sumang-ayon ako. Linggo hapon, tumunog ang doorbell. Sinagot ito ni Elena at narinig ko ang malakas na boses ni Douglas sa entryway. Nasaan siya? Kausapin ko si Nathaniel ngayon din. Pumasok ako. Mukhang tumanda si Douglas ng 5 taon, maluwag ang tie, kulubot ang shirt, maitim na bilog sa ilalim ng mata. Nathaniel, sabi niya. Mahigpit ang boses na halos hindi makontrol ang galit. Ano ba ang iniisip mo? Iniisip ko na technician lang ako na hindi nakakaunawa ng sariling limitations. Sagot ko ng kalmado. Naalala mo sinabi mo yun sa akin noong nakaraang linggo. Hinayaan mo ang 130 milyon na mawala dahil galit ka sa bonus. Hindi, Douglas. Nawala ninyo ang 130 milyon dahil 8 taon ninyong undervalue ang taong makakapigil nito. Lumapit siya, namumula ang mukha. May responsibilidad ka, senior engineer ka on call. Inabandona mo ang post mo sa gitna ng krisis. Hindi ako on call nung Huwebes gabi. Rotation ni Gabriel yon. Suriin mo ang schedule. Alam mo namang sa emergency, tawagan ng mga namuhunan kayo ang mga may strategic importance at future leadership potential. Technician lang ako, di ba? Hindi sulit ng maayos na compensation. Hindi sulit ng totoong opportunities. Sapat lang para patuloy na magpakita at iligtas ang puwet ninyo tuwing may mali. Inilagay ni Elena ang kamay sa braso ko. Dad, baka dapat umalis ka na. Binigyan siya ni Douglas ng tingin, nakatitig pa rin sa akin. Tapos ka na sa industriyang ito. Kapag kumalat na sinira mo ang sarili mong kumpanya, hindi ko sinira ang kahit ano. Ginawa ko lang ang parehong kalkulasyon na ginawa ng Crestwood. Nagdesisyon kayong 250,000 ang halaga ko. Nagdesisyon ako na hindi ko nautang sa inyo ang Huwebes gabi ko. Pera para sa pera. Hindi pa tapos ito, Nathaniel. Personal kong aayusin. Dad, itigil mo na. Matalim na, sabi ni Elena. Tinuring mo si Nathaniel na parang mapapalitan lang. Sinabi mong kilalanin niya ang limitations niya. Gusto mong malaman kung ano ang limitation niya. Ang maniwala na mahalaga ang katapatan at expertise sa Crestwood. Ngayon alam na niyang hindi. Tumingin si Douglas sa anak na parang hindi niya nakilala. Kinukuha mo ang panig niya. Kinukuha ko ang panig ng asawa ko na 8 taon na undervalue at underpaid habang nagbibigay kayo ng malalaking bonus sa lahat maliban sa taong nagpapatakbo ng buong infrastructure ninyo. Tahimik si Douglas ng matagal. Pagkatapos ay sabi niya ng mahina, Nathaniel, ano ang kailangan para bumalik ka? Walang numero, sagot ko. Dahil hindi na ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa respeto at hindi mo mabibili iyon pabalik pagkatapos mong ipakita na wala ka naman noon. Umalis siya nang walang salitang iba. Isinara ni Elena ang pinto at sumandal dito, nakapikit. Tinakot lang ng tatay ko na sisirain niya ang karera mo. Subukan niya. May job offer ako sa Meridian Tech na halos doble ang sweldo, signing bonus 5 beses na mas malaki kaysa sa retention insult na iyon. At nagsisimula na akong makatanggap ng tawag mula sa recruiters na nakarinig tungkol sa nangyari. Mukhang ang pag-alis sa kumpanyang undervalue ka ay eksaktong klaseng backbone na nakaka-impress sa industriya. Lunes umaga, nagsimula ako sa Meridian Tech.
Sinalubong ako ni Ricardo Villanueva sa lobby ng may tunay ng ngiti at welcome packet na may signing bonus check, benefits info at career development plan. Nathaniel Cruz, sabi niya, nag-shake hands. Maligayang pagdating sa kumpanyang tunay na nagpapahalaga sa mga tao nito. Ang unang linggo ay parang huminga ng sariwang hangin pagkatapos ng mga taon sa masikip na kwarto. Pinapakinggan ang sinasabi ko. Sineseryoso ang mga ideya ko. Tinatrato ang experience ko bilang asset kaysa sa bagay na i-exploit ng walang tamang bayad. Biyernes hapon, tinawag ako ni Ricardo sa opisina niya. Nathaniel, heads up. May tawag kami mula kay Douglas Rivera. Sinubukan niyang i-warn kami tungkol sa pag-hire sa'yo. Sinabi niyang unreliable ka sa crisis. Inabandona mo ang kumpanya sa critical incident. Malakas niyang sinuggest na reconsider namin ang employment mo. Humigpit ang tiyan ko. Ano ang sinabi mo? Ngumiti siya. Alam mo ang tungkol sa attack, alam ng lahat sa industriya. Nagpupumiglas ang Crestwood na ipaliwanag sa clients kung paano nawala ang encrypted backups. At ang kwentong kumakalat, may tauhan sila na makakapigil nito, pero tinuring nila ng napakasama kaya umalis siya. 3 major clients nila ang tumawag sa amin ngayong linggo, nagtatanong tungkol sa pag-migrate sa platform namin. Wala na silang tiwala sa infrastructure ng Crestwood. 2 linggo pagkatapos, email mula kay Kenny. Umalis na siya sa Crestwood, nagtatrabaho sa startup. Pinutok nila si Gabriel Santos ngayon. Lumalabas na kapag wala ka para ayusin ang mga pagkakamali niya, ang strategic importance at future leadership potential niya ay hindi gaanong halaga. Inanunsyo rin ni Douglas ang retirement niya effective immediately. Pinilit siya ng board pagkatapos ng disaster. Nagkakagulo na ang buong lugar. Sana maayos ang bagong trabaho mo. Ipinakita ko kay Elena. Binasa niya ng walang komento, ibinalik ang phone. Vindicated ka ba? Pakiramdam ko natutunan ko na talaga kung ano ang tunay na halaga ko. At mas malaki iyan kaysa 250,000. 3 buwan sa bagong trabaho, tumawag si Patricia Rivera. Tinanong kung pwede kaming magkape, kami lang 2. Nagkita kami sa quiet cafe sa downtown. Mas matanda at marupok ang itsura niya. Kumusta si Elena? Ayos naman. Nagtatrabaho sa bagong marketing campaign. At ikaw, masaya ka ba sa bagong kumpanya? Masaya. Pinahahalagahan nila ang dala ko sa mesa. Malaking pagkakaiba iyon. Tumango siya ng dahan-dahan. Hindi na pinag-uusapan ni Douglas ang nangyari. Pero alam ko na nagsisisi siya. Nawala ang trabaho niya, Nathaniel. Ang kumpanyang iyon, ang buong buhay niya. Sinisi siya ng board sa ransomware, sa mga nawalang clients, sa lahat. 3 buwan na siyang nasa bahay, bihira lumabas ng study. May kirot ako, hindi simpatiya, pero hindi rin kasiyahan. Nakakalungkot na pinagdadaanan niya iyon. Talaga, dahil sa tingin ko, bahagi mo ay natutuwa na nararanasan na rin niya kung ano ang pakiramdam ng undervalue. Hindi siya mali. Sinabi sa akin ng asawa mo na technician lang ako. Sinabi niyang kilalanin ko ang limitations ko. At ginawa ko. Kinilala ko na kasama sa limitations ko ang hindi magtrabaho para sa mga hindi nagre-respeto sa akin. Nawala sa kanya ang lahat. Hindi iyon kasalanan ko. Inilagay niya ang teacup. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na naiintindihan na ni Douglas kung ano ang nawala niya, kung ano ang halaga mo. Hindi niya aaminin, pero alam niya. Mabuti iyan. Baka ang susunod na tao na pamamahalaan niya ay makinabang sa nalaman niya. 6 na buwan pagkatapos umalis sa Crestwood, na-promote ako bilang Senior Technical Director sa Meridian Tech. 30% raise, equity sa kumpanya, team na 8 engineers na nagre-report sa akin. Triple na ang taunang compensation ko kaysa sa Crestwood. Tinawag ako ni Ricardo ng araw na inanunsyo ang promotion. Nathaniel, alam naming undervalue ka sa Crestwood nang hire ka namin. Pero hindi namin alam kung gaano kalaki. Bawat project na hinawakan mo ay lumampas sa expectations. Bawat team na pinagsama mo ay napabuti. Eksakto kang uri ng leadership na kailangan namin habang lumalaki tayo. Leadership, ngiti ko. Nakakatawa. Sinabi sa akin ng dating kumpanya ko na wala akong leadership potential.
Kung ganoon, pinamumunuan ng mga tanga ang dating kumpanya mo. Nang gabing iyon, kami ni Elena ay lumabas para mag-dinner bilang pagdiriwang. Sa wine at mahal na steaks, itinaas niya ang baso sa pagkilala sa sariling halaga at sa tapang na hingin ito. Nag-clink kami. Habang kumakain, sabi niya, "Tinawagan ako ng nanay ko. Nagsusumite na ng application si Dad para sa consultant positions. Walang tumatanggap. Sinusundan siya ng Crestwood disaster kahit saan. Masama ba ang loob mo sa kanya?" Nag-isip si Elena. Masama ang loob ko para sa nanay ko. Wala siyang ginawang mali at nakikita niyang nahaharap ang asawa niya sa konsekwensya ng sariling yabang. Pero kay Dad hindi. Tinuruan kanyang kilalanin ang limitations mo. Tinuruan mo lang siya ng kanyang sariling limitations. 1 taon pagkatapos umalis sa Crestwood, nasa industry conference ako sa Denver nang makasalubong ko si Gabriel Santos. Payat na siya, hindi sigurado, nawala ang dating cocky confidence. "Nathaniel," lumapit siya ng maingat. "Pwede ba tayong mag-usap sandali? Nakahanap kami ng quiet corner." Nakatitig siya sa coffee cup, hindi makatingin sa akin. "Narinig ko na maganda ang ginagawa mo sa Meridian Tech. Senior Director, malaking team, major projects. Binabati kita." "Salamat. Kumusta ka naman?" "Freelancing ako. Contract work mostly." "Mahirap." Sa wakas ay tumingin siya. "Nathaniel, may itatanong ako. Noong gabi ng ransomware attack, alam mo bang hindi ko kaya iyon? Alam ko eksakto kung ano ang kaya mo. Tinuruan kita, di ba humigpit ang panga niya? Kaya sinadya mo akong mag-fail." "Hindi, Gabriel. Sinadya ng Crestwood na mag-fail ka nang isipin nilang mas mahalaga ang potential mo kaysa sa experience ko. Binigyan ka ng 2,300,000 retention bonus at sinabi sa akin na 250,000 lang ang halaga ko. Pagkatapos ng kailanganin, inaasahan pa rin nila akong iligtas sila. Nagdesisyon lang akong maging katumbas ng halagang binigay nila sa akin noong gabing iyon. Nawala ang trabaho ko dahil sa nangyari noong gabi. Nasira ang reputation ko. Nasira ang reputation mo dahil hindi mo na-deliver ang investment ng Crestwood sa'yo. Hindi iyon responsibilidad ko. Responsibilidad mo iyon." Tahimik siya ng matagal. Pagkatapos ay sabi niya ng mahina, "Naiintindihan ko na. Ano ang naramdaman mo nang makita mo ang bonus distribution na yon? Nasa kabilang side na ako noon pa. Mga kumpanyang nag-i-interview sa akin, nalalaman na parte ako ng Crestwood disaster at nagdedesisyon na hindi ako sulit ng risk. Parang invisible. Parang hindi mahalaga ang experience ko. Maligayang pagdating sa pakiramdam ko sa 8 taon, maliban na ako ay may aktwal na experience at skills na sumusuporta sa value ko. May malaking retention bonus ka at pat sa ulo mula kay Douglas Rivera. Makakatulong ka sa akin noong gabi," sabi niya, may sakit sa boses. "Makakapag-walkthrough ka pa kahit hindi ka pumasok, may kaalaman ka. Meron ako. Pero Gabriel, kung binigyan ka ng Crestwood ng 250,000 pounds at ikaw ang binigyan ng 2,300,000, aalis ka ba? Mararamdaman mo bang deserve mo ng mas mabuti?" Walang sagot siya, pero ang itsura ng mukha niya ang nagsabi ng lahat. Aalis siya. Mararamdaman niyang undervalue, disrespected eksakto tulad ng nararamdaman ko. Ang tanging pagkakaiba, may skills ako para suportahan ang posisyon ko, at wala siya. "Sana maging maayos ang lahat para sa'yo," sabi ko. At seryoso ako. Hindi masamang tao si Gabriel, nahuli lang siya sa system na mali ang pinahahalagahan. 18 buwan pagkatapos umalis sa Crestwood, tinawag ako ni Ricardo sa opisina niya. "Nathaniel, gusto kong marinig mo ito mula sa akin muna. Bibili kami ng client portfolio at ilang infrastructure ng isang kumpanyang nagfa-file ng bankruptcy, Crestwood Financial, hemorrhaging clients mula noong ransomware attack. Binibili namin ang client base nila sa halagang 30 cents sa bawat dolyar." Umupo ako ng dahan-dahan. Ang Crestwood, ang kumpanyang nag-value sa akin ng 250,000 ay pinuputol at ibinebenta ng pira-piraso at nagtatrabaho ako sa kumpanyang bumibili ng pinakamagandang bahagi. Kailangan natin ng isang tao na mamumuno sa integration, isang taong kilala ang systems ng Crestwood sa loob at labas.
Unanimous ang board na ikaw ang gusto nilang mamuno sa project na ito. 6 na buwan ang integration project. Nagtrabaho ako kasama ang dating empleyado ng Crestwood, may mga galit, sinisisi ako sa hindi pagpigil sa disaster. May iba namang tahimik na nagpapasalamat, tinatrato ako ng may respeto na hindi nila ipinakita noon. Sa huling araw, sa executive conference room, nakaupo sa dulo ng table si Douglas Rivera. Matanda na siya, puti na ang buhok, malalim ang mga linya sa mukha. Nathaniel, sabi ni Ricardo, narito si Douglas para sa final asset transfer. May ilang technical systems na kailangan ng authorization niya. Naisip kong makakatulong kung direkta kayong mag-usap. Nag-excuse ang board members, iniwan kaming 3. Matagal akong tinitigan ni Douglas bago magsalita. Tama ka, sabi niya ng simple. Sa lahat, walang sagot ako. 40 taon ako sa negosyo. Itinayo ko ang Crestwood mula regional firm hanggang national player at nawala ko ang lahat dahil hindi ko nakita ang halaga sa mga taong aktwal na nagpagana nito. Masyado akong nakafocus sa future leaders, sa potential, na nakalimutan ko ang kasalukuyan, ang pagpapahalaga sa'yo. Ang retention bonus na iyon, pinakamasamang business decision ko. Hindi dahil sa halaga, kahit insulting iyon, kundi dahil sinabi nito sa'yo eksakto kung ano ang tingin ko sa'yo. At matalino ka para makinig. Ang nangyari noong gabi ay hindi tungkol sa revenge, sabi ko. Naiintindihan ko. Nagdesisyon ka lang na hindi mo nautang sa amin ang higit pa sa halagang binigay namin sa'yo. Sa pagtingin pabalik, iyon ang pinakamakatwirang tugon. Naglabas siya ng envelope at inislide sa table. Sulat ito na isinulat ko 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi ko na ipadala dahil hindi ko akalain na babasahin mo. Pero apology iyon tunay. Hindi para sa kumpanya, hindi para makakuha ng kahit ano. Para lang sabihing mali ako at paumanhin. Kinuha ko ang envelope, pero hindi binuksan. Ano ang gagawin mo ngayon, tanong ko. Consulting eventually, pagkatapos maklear ang bankruptcy. Baka matutunan kong pahalagahan ang mga taong aktwal na gumagawa ng trabaho kaysa sa mga magaling lang magsalita sa board meetings. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ricardo, nasa documents na ipinadala ko ang authorization codes. Si Nathaniel ang makaka-verify, malamang siya ang sumulat ng kalahati ng systems na binubuksan noon. Lumakad siya patungo sa pinto, huminto at lumingon. Sinabi sa akin minsan ng asawa mo na tinuruan mo siya kung ano ang tunay na integridad. Noon, akala ko naive lang siya. Ngayon, alam ko na binibigyang pansin niya lang ang bagay na masyado akong yabang para makita. Pagkaalis niya, tahimik kaming naupo ni Ricardo. Mukhang mahirap iyon para sa kanya, sabi ni Ricardo. Dapat nga, nawala sa kanya ang lahat dahil hindi niya nakita ang value na nasa harap niya mismo. At ikaw, ano ang nararamdaman mo? Nag-isip ako ng matagal. Pakiramdam ko bayad na ako ng maayos sa halaga ko. Hindi lang sa sweldo, kundi sa respeto, sa oportunidad, sa pagiging nakikita bilang higit pa sa technician na kailangang kilalanin ang limitations. 2 taon pagkatapos umalis sa Crestwood, pinamumunuan ko na ang team na 35 engineers, nagmamaneho ng technical strategy para sa pinakamabilis lumalagong division ng Meridian Tech at kumikita ng higit pa sa naisip ko noon habang nakaupo sa desk na nagbabasa ng email tungkol sa 250,000 retention bonus. Pero ang tunay na tagumpay ay hindi ang pera, titulo o kasiyahan sa pagbagsak ng Crestwood. Ang tunay na tagumpay ay ang pag-unawa sa sariling halaga at pagkakaroon ng tapang na hingin na kilalanin iyon ng iba. Kami ni Elena ay nagdi-dinner isang gabi nang banggitin niya. Alam mo kung ano ang interesting, buong karera ng tatay ko ay tinuruan niya ang mga tao tungkol sa business value, strategic thinking, smart investments, pero hindi niya in-apply iyon sa mga taong aktwal na nagpapatakbo ng kanyang kumpanya. Madali makakita ng value sa potensyal, sabi ko. Mas mahirap makakita nito sa steady, maaasahang mga taong dumadating lang at gumagawa ng trabaho. Naisip mo ba kung ano ang mangyayari kung nanatili ka? Kung tinanggap mo na lang ang 250,000 at nagpatuloy araw-araw, tumigil ako sa pag-iisip noon dahil hindi na mahalaga ang sagot. Hindi ako nanatili. Umalis ako at binago ng desisyong iyon ang lahat.
Ang sulat mula kay Douglas ay nanatili sa home office ko, hindi binuksan. Hindi dahil galit pa ako, kundi dahil hindi ko na kailangan ng apology o acknowledgement niya. Napatunayan ko na ang halaga ko sa mga taong mahalaga kasama na ang sarili ko. Ang 250,000 retention bonus na iyon ang pinakamagandang nangyari sa akin. Hindi dahil sa kung ano ito, kundi dahil sa kung ano ang inihayag nito. Ipinakita nito sa akin kung gaano ako pinahahalagahan ng Crestwood at binigyan ako ng clarity na kailangan ko para umalis sa kumpanyang hindi kailanman magpapahalaga sa dala ko sa mesa. Minsan, ang pinakamalaking pagtataksil ay siya ring pinakamalaking biyaya. Kailangan lang ng oras para maintindihan kung alin ang tinatanggap mo. Kung naantig sa iyo ang kwentong ito, kung nakaramdam ka na minsan ng undervalue sa trabaho o nagtaka kung dapat ka bang lumaban para sa halaga mo, mag-share ka ng sarili mong kwento sa comment. At huwag kalimutang isubscribe para sa higit pang kwento tungkol sa ordinaryong tao na natuklasan ang extraordinary value nila sa mahirap na paraan. Dahil minsan ang pagkilala sa limitations mo ay nangangahulugang pagkilala na mas malaki ang halaga mo kaysa sa desisyon ng iba. At minsan ang pag-alis ang pinakamabuting paraan para malaman kung sino ka talaga.